Isang madilim na yugto ng buhay ni Zosimo ang di niya malilimutan. Nagpakamatay ang kanyang ina dahil sa matinding problema. Nakabikti na at patay na. Yun, nagsisigaw ako noon kasi natatandaan ko na yun eh. Doon nagsimulang maulila kami. Unti-unting naramdaman ni Zosimo ang paghihirap ng pamilya. Meron kang self-pity, hindi ka makasama sa ibang mga kasama mo dahil lagi walang pera, wala akong pambili ng pagkain, wala kang pambili ng damit, alam nila na hirap ka, kami laging gutom. Pagtingin sa iyo ng mga kapwa mo ay masyadong mababa. Kahit sa kanilang tahanan, mabigat din ang kanilang pinagdaraanan dahil sa kakaunting sinasahod ng ama. So, napakahirap. So, 4 kami magkakapatid. So, talagang halos yung konting pagkain, pagkakasahin namin. Hirap na hirap kami ang buhay namin noon. Bagamat ganitong uri ang kanilang pamumuhay, ay iisa lamang ang nasa isip ni Zosimo. Namatay ang nanay ko at dumas kami ng kahirapan, pinangako sa aking sarili na magsisikap ako para makaahon doon sa kahirapang naranasan namin. Ang pangakong binitiwan ay tila'y lumihis dahil sa pagkakaroon niya ng asawa sa murang edad. Nung nakapag-asawa ko, wala naman akong trabaho, di ba? Wala naman akong pinag-aralan. So, pupunta lang kami doon sa bukid para mag-ani ng palay, tapos lulugasin ko na rin, patutuyuin. Pag naibenta, yun ang aming pangkain. Magbilad ka sa initan ng araw sa bukid. Sa gitna ng pagdarahop sa buhay ni Zosimo, siya ay naimbitahan ng kanyang ninong sa gawain. Umatid ako doon. Nagkataon, nung nagba-Bible study na, nung magtatapos na, sinabi ng pastor, kung mayroong gustong tumanggap sa Panginoon. Ay naisipan ko, gusto ko sa Panginoon at sino ba ang tatanggi sa Panginoon? Kaya nung sinabi niyang sumabay sa panalangin ng pagtanggap, sumabay ako sa panalangin ng pagtanggap noong panahong yun. Dito nagsimulang matuklasan ni Zosimo ang plano ng Diyos sa kanyang buhay. Sa kanyang pagbabasa ng Biblia ay natutunan niya ang tungkol sa pagbibigay. Naisipan ko, bagamat tayo hindi tapat, tapat pa rin ng Diyos. Di lalo kung tayo ay magiging tapat, lalo na sa pag-iikapu, pagbibigay, di lalo tayo yung pagpapalain ng Panginoon. Na-encourage ako doon sa salitang yun para magbigay. Hinikayat din ni Zosimo ang kanyang asawa na magbigay sa Diyos. Bigyan natin ikapu sa Panginoon kasi ito ang susi ng pagpapala. Nabiyayaan si Zosimo ng Diyos na magtrabaho sa Saudi Arabia bilang isang construction worker at hindi niya kinakalimutan ang pagbibigay. Pag nagpapadala ako ng sweldo sa misis ko, lagi kong sinasabi, ikapu, huwag mong kalimutan ibigay. Kasi ang laki ng paniniwala ko kasi sabi ng salita ng Diyos na doon tayo pagpapalain ng Panginoon. Lumipas ang ilang taon. Dahil sa kagustuhan ni Zosimo na mas makilala ang Diyos, ay tinanggap niya ang panawagan na maging pastor. Nasimulan sa kanilang simbahan ang Help Ministry na layong tumulong sa mga mahihirap. Naituro sa atin ng Panginoon sa kanyang salita na dapat tayong tumulong at i-reach out. At saka, yung nga si Jesus kasi nung nagmi-ministry dito sa lupa, so pinapakain niya yung mga tao, pinapagaling niya ang mga tao, tinutulungan ng mga tao. So nakita ko, ganoon dapat ang paraan ng pag-abot sa mga kaluluwa. Mula sa buhay ng kahirapan. Ngayon, si Zosimo at ang kanyang pamilya ay patuloy na pinagpapala ng Panginoon para maging pagpapala sa iba. Kaya talagang hindi nagkulang ang Panginoon. Mula noon, nang makbang kami sa paniniwala sa Panginoon sa pagbibigay. Pag tayo nagbigay sa Panginoon, ay bibigyan tayo ng Diyos. At higit pa sa inaasahan natin. Tulad ng sinabi nga roon, siksik, liglig at umaapaw ang bibigay sa atin ng Panginoon. Kung tumagos sa puso mo ang kwentong ito, consider supporting CBN Asia. Sama-sama nating ihatid ang himala ng Diyos sa mas marami pang tahanan.